Manyika, pinagmumulan ngayon ng katatakutan. Paano nga ba ito nangyari? Nung minsang bumisita si Coco sa Japanese surplus shop, na batobalani raw siya o naakit sa isang second-hand na Japanese geisha doll na nakasilid sa glass casing. Ang mukha gawa sa karton. Ang katawan dinamitan ng kimono. Tumutugtog din ito. Para kang nakakita ng bagong silang na bata. Ang ganda naman ng dal na to. Hindi pa ako nakakita ng sa tanang buhay ko ng ganung itsura na dal. Kahit antik pa siya or bago ba siya, basta gusto ko siyang bilhin. Kaya nag-ambagan daw silang magkakaibigan para mabili ito sa halagang 3,500 pesos. Saan nyo nga ilalagay yan? Wala na paglagyan. Swerte kasi yan. At agad niya itong i-display. Hindi kumpleto yung araw ko hanggat hindi ko siya napapaikot. Tapos lagi ko siyang kinakausap. Sabi ko, Ganda! Hindi mo na kayo maraming blessing ha! ganda. Ganda yung tawag ko sa kanya. Itinuring ni Coco na lucky charm ang Manyika. At mula noon, bumilis nga raw ang pasok sa kanila ng swerte. Bukas po! Smooth yung mga transaction ko sa business. Okay po. Pero ang kasama niya sa bahay na si Jerome, iba raw ang vibes. 2 o'clock, 3 o'clock, maririnig mo kahit walang mag-ikot sa kanya, tumutunog siya. Hindi kami mapakali. So sabi ko sa kanya, pakaitapon mo na yan. Doon yung nag-start na ayoko na sa kanya talaga. Kahit mga ilang araw pa lang siya dito, sabi ko, itapon mo na yan. Kalaunan, may nangyaring kakaiba sa kanilang bahay. Mga gamit, mga pair ng shoes, makita ko, wala yung isa. Pag binubuisit kasi ng kasama ko hindi pa matuloy-tuloy yung mga kliyente namin iba, tatapon kita. Ginaganon niya. Hanggang ang kaibigan na nakitulog sa kanila, binangungot. Basta malaking parang babae na naka-headdress. Hinihila yung ulo nila, sobrang sakit daw, parang dalang mamatay. Pati nga raw susi, di mano, pinaglaruan ng geisha doll. Lalabas kami, mag-gym. Yung susi, pinasok ko dun sa bag. Ang kotse at saka susi ng kondo magkasama. Ang labo naman na maiwan yung susi ng kotse dito na magkasama yung dalawa. Sinira ko na agad siya. Tinanggal ko yung mga salamin, yung mga design, tinawagan ko yung pungsoy. Sabi niya, mag-sorry ka, Iring, mag-sorry ka. Baka siya yung nagtago ng susi, walang ibang magtatago nun. Pero nung balikan nila ito sa basurahan, para raw itong naglaho na parang bula. Yung tahan ko, wala. Mga 3 to 5 minutes, binalikan ko agad. Nung pagkatapon ko, wala akong nakitang dal. Tapos yung mga katawan niya, as in iba-ibang pwesto. Matapos ang 3 araw, ang nawawalang susi, bigla na lang daw lumitaw. Nakakilabot, grabe. Dito lang siya. Yun na yung time na pag ganyan ko sa drawer, sakto, andun yung susi. Kung ikaw yung nakakuha niyan, ingatan mo yung mga kasama mo kasi baka pagtripan din yan. Pero magbibigay na ng swerte sa'yo. Hindi kanya papabayaan, basta mahalin mo lang yung geisha na yan. Mag-isa lang sa kanyang apartment ang makeup artist na si Jenny. Hindi niya tunay na pangalan. Ang tanging kasama lang niya, ang nabili rin niya, geisha doll. Nabili ko po yung doll sa may surplus po sa Japan. Yung itsura niya po kasi parang nihikayat niya ako na parang, uy, kunin mo ako, parang gano'n. Pagkakita ko sa kanya, natuwa agad ako. So, parang nilagay ko kagad sa may lalagyan. Parang lagi pong iba-iba yung itsura niya. Minsan nakaharap po siya sa ganito. Napansin ko parang nakaharap na naman siya sa pader. Siguro, ba't nakagano, nakatalikod siya? Tapos sunod na naman, inayos ko siya. Pagbalik ko po, nakaharap na naman po siya sa may kabila. Kaya inisip ko po baka may mga daga. Bakit hindi man lang siya natumba kung nasagi man siya ng daga? Nito raw June 7, sa kalagitnaan ng paglilinis ng kanilang sala, napansin daw niya na ang Manyika biglang gumalaw. Bakit yung ganun yung Manyika? Parang pili ko gumagalaw siya. Bilang pruweba, naisipan niya itong videohan. Sa unang 6 na segundo ng video, ito ang kanyang nakunan. Ang ulo ng geisha doll bigla na lang pumihit pakanan.
siya, nanginginig na po ako na kinakaba po nanginginig tuhod ko. Tapos biglang kasabay po nung pagsara ng pinto sa CR, ang lakas. Baka nagalit siya, binidyohan ko siya. Tapos nung gumalaw na siya, kasabay pa nung pagsara ng pinto ng sobrang lakas. Dahil sa takot, muntika na raw itapon ni Jenny ang manika. Ako na po, tinago ko na po siya nung dati. Sabi nga po ng mami, wag nga daw po kasi baka lucky charm daw. Maganda daw po yung takbo ng business niya. Tapos sa akin naman po, parang tuloy-tuloy naman po yung racket ko. Ang geisha doll ni Jenny, walang kung ano-ano, bigla na lang daw gumalaw. Para malaman kung gumagalaw nga ba talaga ito, isang oras itong tinutukan ng kamera. Gumagalaw. Gumagalaw. Electric fan. Ay, dati... Ano ko lang ba nakakakita? Buyog-yog siya. Ayun? Hindi naman. Pero, hindi ito gumalaw. Samantala, hiningi ng aming team ang opinyon ni Father Jojo Zerudo, exorcist ng Diocese of Cubao. Ang tawag doon ay infestation. Ang infestation ay paggamit ng demonyo sa isang bagay o isang lugar para pagpakitaan na siya'y nandiyan. Kaya yung kaso na ito ng doll, binili sa isang surplus shop, mayroong posibilidad na yung dating may-ari ng nasabing manika ay mayroong nakakapit na espiritu sa kanya. O, di ba gumagalaw? Dapat matiyak muna na totoo nga at hindi ito yung pinalilitaw lamang na gumagalaw. Ipinanood din namin ang kuha ni Jenny sa isang video expert. Ito natin ipasok siya sa software para ma-analyze natin or bang part ng gumalaw doon sa video natin. Based ngayon sa pinapanood ko, hindi po siya edited. Gumalaw siya. Sabi ko kasi may mga moving parts. Ininspeksyon ni Emir ang geisha doll. Nakita natin sa video, ang umikot lang is ito. So mapapansin natin, kung i-rotate natin siya, pwede natin siyang ikot. Halos pwede natin siya ikot hanggang likod nga niya. Nagkakaroon ng tension, mapapansin mo, meron siyang balik. Pag inikot mo siya sa kaliwa, mapapansin mo yung ulo bumabalik din sa gitna. Ito yung bagay na hindi naman natin kailangan katakutan. Kita naman po sa video na hindi po siya ginalaw. Tapos matagal po na hindi muna siya gumalaw bago po umikot yung ulo niya. Sa ilang mga horror movie, tampok ang mga manikang may kababalaghan. Sa mga mayayamang imahinasyon, lahat naman posible. Pero para sa mga inosente, pwede naman itong laro-laro lang. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.